Wala pa akong TIN ID. Kailangan ko pa naman sa pag-apply ng trabaho. Kailangan ko na magsimula bukas. Pero wala pa akong TIN ID. Wala din akong TIN number. Kahit TIN number, wala din ako. Anong gagawin ko? Gusto ko na makapagtrabaho at gusto ko na makapagsimula. Alam ko na. Mag-a-apply ako online gamit lang ng cellphone ko. Tara, samahan niyo ako. Punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa aking Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang oros.bir.gov.ph kasi ito po yung legit na website nila. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa online registration and update system ni BIR or yung tinatawag na OROS. At dahil sa gusto natin kumuha ng TIN ID, ang unang gagawin natin, mag-register muna tayo. So, i-click natin tong new registration. At pagkatapos, i-click natin ang as an individual. After that, may makikita tayong ganito. I-scroll down nyo na lang po hanggang sa makita ninyo yung create account. At dahil sa gusto natin kumuha ng BIR ID or TIN ID, kailangan muna natin mag-create ng account. So, i-click natin ang create an account. At may makikita po tayong terms of service and user agreement ng OROS. So, scroll down nyo na lang po yan pababa hanggang sa makita ninyo ang kulay pula na ganito. At pagkatapos, i-click nyo na lang po itong box katabi ng I have read about the terms and condition. At kung may check na, punta na tayo dito sa baba, then i-click natin ang agree. At pagkatapos, mapupunta na tayo dito sa pag-create ng OROS account. So, i-click lang natin ang taxpayer. At pagkatapos, i-click lang natin ang with existing TIN. So, next time guys, ituturo ko yung without existing TIN. Pero ngayon, yung ituturo ko muna is yung with existing TIN. So, yun po yung i-click natin. At pagkatapos, mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng TIN number. So, dito kung ano yung TIN number ninyo, kadalasan 12 digits yung TIN number natin. Pero, huwag nyo na pong isali yung panghuli. Kadalasan 000, yung 30 sa dulo. Huwag nyo na pong isali yung first 9 digits lang po yung ilalagay ninyo. Kasi nung pinilapan ko lahat, nilagyan ko ng 12 digits. Pagka-click ko dun sa baba, may nakita po akong pula dito sa taas at hindi po ako nakaproceed. Kaya tinanggal ko po yung 30 sa dulo. Yung first 9 digits lang ng TIN number yung nilagay ko. At kung okay na, punta na tayo sa baba sa paglalagay ng first name. At dito sa baba, may makikita kayong I have no middle name. So kung wala kayong middle name guys, i-check nyo po yung box katabi ng I have no middle name. Pero pag meron kayong middle name, huwag nyo na pong galawin yan. At dahil sa meron kayong middle name, ilagay nyo na lang po yung middle name ninyo. Pagkatapos ilagay nyo din po yung last name dito sa baba. At pagkatapos punta na tayo dito sa paglalagay ng suffix. Kung may junior kayo, senior, the third, the fourth, ilagay nyo lang po. Pero pag wala, i-click nyo po ang NA. So kagaya sa akin, wala akong suffix, so NA yung kinlik ko. So kung okay na, i-click nyo po ang okay. At pagkatapos punta na tayo sa baba sa paglalagay ng date of birth. So piliin nyo na lang po kung kailan kayo pinanganak. At kung okay na, i-click nyo po ang set. At pagkatapos punta na tayo dito sa baba sa pagpili ng civil status. So, pumili na kayo kung single ba or married. Kung okay na, i-click nyo na po ang okay. At next is yung gender. So, alam nyo na po yan kung ano ang gender ninyo. At i-click nyo na lang po ang okay. At next, dito tayo sa pinaka-importante sa lahat, ang paglalagay ng email address. Make sure po yung email address na ilalagay ninyo, yung email address na nilagay ninyo nung kumuha kayo ng TIN number. Kasi, kailangan po nilang mag-send ng OTP dun sa email address na naka-register sa inyong TIN account. And make sure active at nabubuksan pa ninyo yung email address na ilalagay ninyo dito kasi magsisend sila ng OTP doon. At kung okay na at nalagay nyo na po, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng password at confirm password. So dapat po yung password na ilalagay ninyo at least 12 characters po. Pwedeng lumagpas ng 12 basta hindi lang po bababa. At dapat may number, may letra, may malaki at maliit na letra, tapos may special characters kagaya ng asterisk, underscore, ganyan, ipapakita ko na lang po. So dapat po yung password na gagawin ninyo, meron kahit isa sa mga nandito po. Kagaya niyan, number sign, yung dollar sign,
sign, ganyan. Dapat meron pong ganyan kahit isa lang po. At kung okay na at nakalagay na kayo, i-click nyo na po ang box katabi ng I am not a robot. At kung may check na, i-click nyo na po ang register. At kung pagka-click ninyo ng register at may makikita kayong ganito na hindi daw active yung TIN number na nilagay ninyo, mas maganda pumunta na lang kayo sa pinakamalapit na branch sa inyong lugar para matulungan po nila kayo or tumawag kayo sa hotline nila. At kung pagka-click ninyo ng register at ganito yung makikita ninyo, email address has not found, our system detected that you have unupdated contact information. So, hindi na po updated yung contact information ninyo. So, kailangan nyong pumunta sa pinakamalapit na branch sa inyong lugar. So, mag-fill up lang kayo ng S1905 na form. Tapos, kumuha kayo ng number doon na kagaya nito. At antayin nyo lang tawagin yung number ninyo. So, ibigay nyo na po yung S1905 na form ninyo para ma-update na po yung contact information ninyo doon. Po tayo dito, kung pagka-click ninyo ng register at may makikita kayong ganito na nag-send daw sila ng link doon sa email address na nilagay ninyo, so pumunta na kayo sa inyong email address. So ayun na nga, may nakita akong ganito sa email ko, so dapat na within 24 hours ay na-click ko na yung link para maging successful yung pag-verify ng aking account. Pero kung hindi, unsuccessful daw yan within 24 hours na hindi maklik. So, i-click na natin ang verify your account. Ito po yun. At pagkatapos may makikita tayong ganito, congratulations, you have successfully created an account. Please log in to continue. So, i-click nyo na lang po ang okay. So, dito magla-login na tayo. So, ilagay natin yung email address na nilagay natin kanina pagkatapos yung password na ginawa natin. At kung okay na, i-click na po natin tong box katabi ng I am not a robot. At kung may check na, i-click na po natin ang login. So once naka-login na kayo, ipapakita ko na sa inyo kung paano kumuha ng digital TIN ID ninyo. So pag may nakita kayong ganito, i-click nyo na lang po ang Get Your Digital TIN ID. Ito po yon. At pagkatapos may makita kayong ganito, i-click nyo na lang po yung View Your Digital TIN ID. At pagkatapos may makikita kayong ganito sa gilid. So, scroll down nyo na lang po hanggang sa makita ninyo itong View Your Digital TIN ID. So, dito kailangan ninyong maglagay ng picture para sa inyong TIN ID. So, i-click nyo na lang po ang Add Photo. So, before kayo mag-proceed, basahin nyo po muna itong guideline sa paglalagay ng digital TIN ID photo. So, yung una, dapat daw yung file format niya or yung file type niya is naka-JPG or naka-JPEG or PNG. And dapat nasa maximum size niya is 10 MB lang po. At dapat daw 1 by 1 yung size tapos with white background without border. At dapat daw bago yung picture ninyo not more than 6 months. At kung mag-picture daw kayo, dapat yung back camera ng inyong cellphone at hindi yung front camera yung gagamitin ninyo. At dapat nakatingin kayo sa camera, hindi nakatingin sa baba, sa gilid, hindi po pwede. At dapat makikita yung dalawang tenga ninyo at dapat medyo nakangiti pero hindi masyadong kita yung mga ngipin. Tapos, klaro at visible sa open area po kayo mag-picture. Ang pagsusombrero po ay na-allow nila sa mga religious beliefs lang or traditions na kinoconsider nila. At bawal din daw po may mga sunglasses, mga accessories, mga headphone, wireless na hands-free device. Bawal din po yan. Kung may mga face mask, bawal, tanggalin nyo po lahat. At kung okay na at nakahanda na yung picture ninyo, i-click nyo na po ang proceed. At kung okay na po, makikita nyo na po yung picture ninyo dito at pwede nyo na pong i-click ang Generate Digital TIN ID. At take note, pwede mong i-update yung Digital TIN ID mo 30 days after generating your first digital TIN ID. So kung okay na, i-click na po natin tong box katabi ng I have read para matsikan at pagkatapos i-click na po natin ang confirm. At kung successful ang pag-upload ng photo, lalabas ang confirmation na updated successfully. May shared survey tungkol sa BIR, hindi ko na ipapakita dito ang pagsagot sa survey para makaproceed na tayo sa last step. Para makapunta sa download page kung saan pwede mong makita ang front at back details ng iyong ID, pumunta lang sa inyong Oros account at pagkatapos i-click ang Get Your Digital TIN ID. At pagkatapos i-click ang View Your Digital TIN ID. At may makikita po kayong ganito sa gilid, scroll down nyo na lang po hanggang sa makita ninyo ang View Your Digital ID. At pagkatapos i-click nyo na lang ito.